Magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin o sa Facebook mo ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. I-update ko kayo sa Japinoy kasi malapit na siyang matapos. At papakita ko sa inyo kung ano na ang itsura niya, anong kasama, at pwede nyo na itong bilhin. Pwede nyo na siyang bilhin kasi for sale itong property na ito. So, ipapakita ko sa inyo. Tingnan nyo kung anong dating sa inyo. No? Check this out. Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Ito na. Meron na kaming gate. Secured na yan. Ang wala pa yung mga bintana kasi si Gwenden, yung ating fabricator at installer ng mga glass, pagkatapos na daw ng holidays. Pero ito na siya, oh. Kumpleto na yan. Ayan, para siyang bahay sa Tokyo, no? So, na-inspire ako nung nagpunta ako ng Tokyo. Yan nga, Japan na ito eh. Very unique yung bahay na to. Pero kahit na ang inspiration natin ay Japan, nilocalize natin yan, no? Gaya ng passive cooling, yan. Meron tayo dyang ventilation blocks o tinatawag natin breeze blocks para through and through yung hangin, no? Tapos yung liwanag. Tapos yung Pinoy flavor, nandiyan pa rin, no? Siya. Pinababa ko lang yung kahoy nakuha ko sa Tagaytay. Gagawin natin yung dining table kasi meron tong outdoor dining. Gagawin. So pag binili mo to, meron ka ng dining table. Pasok tayo. Ito yung garage. Ito yung hindi pa natin may kakabit ito. Ito yung mga steps ng hagdan. So yung na yan, yung kahoy na yan, lalagyan lang yan ng paa. Hindi yan natin papalitan yan. Ipapa-finish ko lang sa inyo. I-play na rin ng konti. Babarnisan. Tapos lalagyan ng paa. Papa-discarte natin kay Edwin. Dito yan. Dito ilalagay yan. So hindi yan natin papalitan yan. Yung kung yung korte niyan, yan na yun. Gagawin natin lamesa. Lalagay natin ng Julius. Oo. Galing Tagaytay yan. Akasya yan. Solid. Ayan, effect ng Uy, ayun na. Kusina. So, ikakabit bukas ni Mang Ruben yung granite. Tapos yung dala kong kalan, yung dala kong gas range. Ayan. Bubutasin to ni Mang Ruben yung granite para mabuo na natin tong kitchen. Okay. So, ito yung kitchen namin. Merong bar. Ito, cute yung maging design nito eh. Happy yung design nito, no? Kasi meron akong parang machuka tiles na ilalagay rito. Buborderan natin ito ng kahoy. Tapos ito, granite. Kita mo naman yung kitchen. Diba? Oh. So, imagine, ito yung ito yung bar counter. Meron ka ritong isang love seat or couch. Meron ka ritong carpet. Nandyan yung akasya mo na solid na dining table. Nandito yung TV mo. May cabinet ako dito, tapos yun yung TV. Pwede kang mag-TV dyan eh. Tapos ito ay cabinet para sa mga pantry ng mga parang pantry pa ng mga manggagawa natin. So, kung anong gusto mong ilagay dyan, uubra yan. So pwede ka rito maglagay ng maliit na TV console. Ang advice ko dito, maliit na TV lang. Kasi maliit lang naman yung area. So imagine habang nagkakape ka doon, nakatingin ka dito sa TV. Nunod ka ng basketball, di ba? Tapos ito, wood. Okay. So ito powder room to.
Very clean lang yung kulay niya. Light gray and white. Lilinisan naman namin yan, no? Ngayon, yan natin niya. Powder room. Ang totoo dito, sa spot na to, pwede ka pa ritong mag-round na ano eh. Pwede ka ritong mag-round na dining table, no? Good for mga 2 or 4. Tapos doon ka mag-ref. Diba? Very cute yung kitchen. No? Sobrang cute. Meron na kaming wire basket dyan. Meron din dito. Ang ganda ng ambience, diba? So, habang nandito ka, kasi dito ka nagkakape, yan ang view mo sa labas. Borrowed view, itawag dyan. Hindi na sa'yo yan, pero, kita mo yung mga puno-puno na yun. Yan ang view mo. Okay, kaya tayo. So ito, babalutan namin to ng wood. Nandiyan na yung wood, ikakabit na lang. Sa ngayon, ito ay 2 bedrooms. Ito yung bedroom 1. Yan. Ito yung toilet. Ito na to. Gana na lahat yan. Okay. May heater. Tapos, meron tayong very clean lang din na tiles. Ikaw na lang maglagay ng shower enclosure pag binili mo. So, ito yung bedroom 1. Itong bedroom 1, may cabinets na to. Cabinets na yan. But that, no? Yan ang view mo. Kaya lang, ayaw natin makikita kanila. Kaya medyo mataas yung jalousie windows dyan. Ito yung master bedroom. Yan. So, coming soon yung mga bintana natin. Very private. Hindi ka nila kita sa labas. Yan yung headboard. Tapos may cabinet na rin. Kita mo naman. Sophisticado, di ba? Now, itong space na to, ito ay TV area. Pero, pag in-enclose mo to, pwede itong maging isa pang bedroom. So, itong property ay mayroong provision for a third room. Okay. And, napakaliwanag. Hindi ka kailangang mag-ilaw sa buong maghapon, no? Kasi nga, napaka-generous natin sa natural light. Dahil sa dami ng ating windows. Mga dumating. Ayun dumating. Itong side na to, pwede ka nang maglagay ng mga halaman, garden. Ito yung granite to, ilalagay sa kitchen. Tapos ito, sliding glass door to eh. Sliding glass door. Papasok ng bahay. So dito natin planong ilagay yung lamesa natin na hardwood. Galing Tagaytay, kakabili ko lang. Acacia. Ano natin to pagandahin natin Ganyan na yung hugis niyan. Mas maganda yan yung hindi ginalaw. Tapos lalagyan mo lang ng paa. Sir, pwede po ba tayo makapag-provide ng sandal? Sige, meron ako. Si Julius yata meron din eh. Sige. Pero saka mo na isipin yan. Tapos skylight. Itong skylight na to eh. Tapos ang ginawa namin sa skylight, nilagyan namin siya ng steel matting. Ayun alam mo na tayo mga Pinoy, pag nangailangan ng sampayan, pwede ka magsampay dyan. Pero mas magandang isampay mo dyan, hanging plants. Para dito, magkaroon ka ng mga hanging na mga paso. Tapos may magaganda kang halaman. Ang daming opportunity sa bahay na to. Napaka-cute niya. Japan inspired.
ikaw na lang ang hinihintay. Pwede mo nang bilhin to ngayon. Mag-email ka lang, ipopost natin mamaya yung email address. Oo nga pala, ang lot area nito ay 57 square meters. Imagine kung ano ang nagawa natin sa isang 57 square meters. Hindi mo ramdam na nasa loob ka ng isang 57 square meters na lote. Dahil min-maximize natin, hindi natin kinulong. Pinapasok natin ang liwanag, pinapasok natin ang hangin, tapos inisip natin mabuti kung paano natin paplanuhin yung space. Yan ang nagagawa kapag mayroong arkitekto na nagdi-design ng bahay mo. So hindi mo yan makukuha kung kuha ka lang ng marunong gumawa. Hindi. Kailangan may professional na mata na titingin. So, yan ang naging resulta. Meron tayong 2 bedrooms, merong provision for another room, meron tayong outdoor space, may borrowed views, may magandang kitchen, meron tayong living space. Lahat ng kailangan mo nandito sa bahay na to. So, pwede mo nang bilhin ito. Usap tayo. Gaya nung nabanggit ko, itong bahay na ito ay pwede nyo nang bilhin. No? Pwede nyo nang bilhin to for 6.9 million pesos. Mapapasa inyo na itong bahay na ito. 6.9 million, nakatayo siya sa isang 57 square na ang lote ay nasa San Jose del Monte, Bulacan. Nandito ang MRT-7. Malapit na kayo sa airport na bago. At malapit na rin dito yung ginagawang NGC. Yung NGC, siya yung parang BGC na dadalhin sa North. Ang tawag doon ay North Wind Global City. So, ang daming opportunities dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Kaya dito tayo nagtatayo. So, huwag nyo nang palagpasin yung chance. No? Email nyo ako. No? Ito ang aking email. No? At kung gusto naman niyo ng passive income, meron din tayong building na binibenta. Ito yung 2-story dormitory building. No? 12 units. No? At pwede kang kumita doon ng almost 200,000 a month. Panoorin mo itong video na ito, no? Para makita mo yung mga details tungkol doon sa project na yan. At pwede mo na rin siyang bilhin habang tinatayo pa namin. So paano? Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Ako po si Architect Ed. Bye!